Simula January ay magiging doble na ang senior citizen allowance from 500 to 1,000. Yung nagsasabi po ng 2,000, scam po yun, Your Honor. Hinihiling ko po sa akin po makasama ang inyong taus-pusong suporta sa pagpasa nitong ordinansang layuning doblehin ang buwanang allowance ng ating mga senior citizen mula 500 pesos at gawin na po nating 1,000 kada buwan. At sama-sama nating parangalan ang pamana ng mga nauna sa atin at tiyakin ang isang marangal na buhay para sa kanila sa mga taon na kanilang natitira o nalalabi. Maraming salamat, Ginoong Tagapangulo. Unang-una po ako'y nagpapasalamat at nagkakaroon po tayo ng panukala na binibigyan natin ng pansin ang kalagayan ng ating mga senior citizens dito sa lungsod ng Maynila. Sisimulan ko po ang aking pagtatanong, pero bago ko po tanungin, gusto ko lang hong maging malinaw ito na ang inyong pong lingkod ay hindi po tumututol dito. Pero ako po'y magbibigay ng ilang katanungan para ho sa ating pangunahing may akda. Unang-una po, tama po yung binanggit niya na baka tanungin kung ano ang magiging impact nito sa ating pananalapi sa buong taon, ang darating na taon, 2025. Kung hindi po ako nagkakamali, ang ating inilalaan na pondo kada sa pagbibigay ng monthly allowance ng senior citizen ay kulang-kulang 1 bilyon kada taon. Tama po ba yun? Sa kasalukuyan po, yung 500 pesos po. Councilor Philip Lacuna. Tama po yun, Your Honor. Councilor JTB. Salamat po. Kung kulang-kulang 1 bilyon po ang ating inilalaan sa ating budget, kapag dinobli po natin ito, mangangahulugan po ito na ito po ay maglalaan ng kulang-kulang o humigit kumulang 2 bilyon para po dito sa ating ipinapanukala. Councilor Philip. Tama po, Ginoong Tagapangulo. Councilor JTB. Ngayon po, kung sa ating ipinanukalang annual budget na 25 billion pesos at inilalaan natin ng 2 billion para sa social amelioration o pagbibigay ng 1,000 pesos monthly allowance sa senior citizen, meron po ba tayong sinakripisyong departamento o sangay ng ating lungsod na nabawasan ang budget? Councilor Philip Lacuna. Your Honor, sa akin pong pagkakaalam ay wala po tayong sinakripisyo po dito, Your Honor. Makakaasa po ang atin pong mga kababayan na maliban po sa pag-i-increase ng social amelioration program po natin para po sa ating mga senior citizen, ay tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo po na maaasahan po ng ating po mga kababayan. Marahil mamaya po ay mas mapapaliwanag po ng team pong Committee Chairperson on Appropriation, ngunit nung atin po itong pinag-aralan ay meron naman pong karampatang appropriation na pagkukuhaan po na itong pondo po na ito, Your Honor. Councilor JTB. Maraming salamat. Kaya ko po na itanong, baka kako merong nasakripisyong ahensya o departamento sa ating lungsod at ang tugon sa atin ay wala naman. Kung tama po ako, sa akin pong pagsasaliksik, meron po tayong, sa akin pong sa agarang pagsasaliksik, may nakita po akong 2 hospital natin na nabawasan ang budget. At dito sa mga hospital na ito, sa ating pagtatanong, may mga kakulangan, kagaya ng mga kagamitan, gamot, laboratory equipments.
From 950 million, kagaya ng Sagat Andres at sa Justin yata po yun, from 950 million annual budget, ay naging 800 million na lang po. Ibig sabihin, nabawasan po ito ng tig 150 million, kaya po tinatanong ito, hindi po kaya magkaroon ng malaking epekto ito sa mga batang Maynila na pumupunta sa mga hospital na ito, na dumadaing, na kapag pumupunta ay kulang ng gamot o kaya naman ay hindi sapat yung mga services doon sa mga hospital nito. Pero nabawasan natin ng 300 million. Hindi po kaya itong naibawas na ito ay dito natin kinuha para naman sa ating mga senior citizens. Yung pong nagtatanong lang po. Councilor Philip. Your Honor, sa palagay ko po kasi sa iba pong item po ang ating pong mga ospital, Your Honor. No? So, hindi ko po matitiyak kung talaga pong doon po, ang masasabi ko lang po, Your Honor, ay wala pong o hindi po kukunin po ito sa ating po mga health services, Your Honor, ang pondo na gagamitin po natin dito para po sa increase ng ating po mga senior citizen. Your Honor, marami pong kadahilanan kung bakit po minsan ay nagbabawas po tayo ng budget sa isa pong departamento. Kadalasan po doon, Your Honor, ayun pong tinatawag po natin na mga iba pong item, lalong-lalo na po sa personnel, na hindi na naman po nagagamit po yung mga item po na yon dahil bakante na po for the longest time. At minamarapat na lang pong scrap, Your Honor. Ngayon, sinasabi ko nga po marahil mas makakatugon po dito sa kasagutan po na ito ay si Councilor Uno-Lim. Pero ito po sinasabi ng butihing konsyal mula po sa ika-4 na distrito. Isa lamang po ito sa pagpapatunay ng isa pong tinatawag na efficient fiscal management. Yung pagbabalansi po ng mga pangangailangan po natin para po maging prioridad ang anuman pong kailangan po natin pagtuunan ng pansin. Sa palagay ko po, Your Honor, ito pong pagtataas po ng budget ng mga senior citizen, kung sakali man pong nabawasan man ng ilang pananalapi ang ating pong healthcare services, imagine na lang po yung mga gamot o maintenance medicine o yung mga gamot para po makaiwas na ang ating po mga senior citizen ay mapadalas sa ospital, Your Honor. So palagay ko po magiging mas advantageous pa rin po itong pagdodoble po ng ating pong senior citizen allowance dahil kung dati po ay nahihirapan po sila sa maintenance medicine po ng ating senior citizen. Ngayon po, meron na po silang panibagong pagkukuhaan ng pondo para po sa mga kanilang mga gamot, Your Honor. Councilor JTV. Maraming salamat muli, Ginoong Tagapangulo. Ikinalulugod ko pong marinig na magiging advantageous ang ating ipinapanukala. At ako naman po ay, kagaya ng aking binanggit kaninang simula, ako hindi po dito tumututol. Ako'y natutuwa sapagkat ito'y papakinabangan ng ating mga senior citizens. Siguro po ang aking agam-agam lamang dito ay yung pagbabawas ng pondo sa other health services na binanggit natin na hindi po milyon, kundi 100 milyon, 300 milyon ang naibawas sa 2 ospital na aking nasilip. 2 pa lang po yun. Hindi ko po alam yung iba pang ospital na 4 kung nabawasan ng 20, 30, 50 million. Pero ang aking naging kagulatan, yung 2 ospital na nasilip ko ay from 950 million ay naging 800 million. So ibig sabihin, malaking halaga po yung 300 million na yon. At baka dahil lagi tayong nakakarinig, magpahanggang ngayon, ng mga kakulangan sa mga hospital na ito, nabawasan nga yung mga pangangailangan palalo. Hindi lang ng mga matatandang pumupunta doon,
kung hindi ng mga hindi senior citizen, kagaya ng mga buntis, mga bata, at yung, sabi ko nga ho, hindi nga ho senior citizens, baka lalong magkaroon ng pagkukulang. Anyway, nandito naman po ang ating chairman ng appropriation. Ang tanong ko lang po, total pinag-uusapan natin halaga at budget. Tanong ko lang po sa ating chairman ng appropriation, bakit po kaya magpahanggang ngayon, tayo'y nasa last quarter na, at sinasabing may sapat tayong halaga para dito sa pagbibigay na ito. Bakit po kaya halos lahat ng departamento natin ay naka-hold ang third and fourth na budget nila sa MOOE o yung Maintenance and Other Operating Expenses? Maaari po kayang ipaliwanag sa atin ito ng ating chairman ng appropriation. Councilor Unalim. Your Honor, before I answer that, I'd just like to make a clarification regarding the inquiry of Councilor JTB from the 4th District with regards to the hospital adjustment po. So sinasabi po ng ating kagalang-galang na konsihal na meron ng mga decrease sa mga budget, baka ito po ay nalagay sa iba. Ito po ay hindi po dahil sa atin ng pagkakaalam, tumaas ho yung increase ng PhilHealth support. So, Your Honor, so with the increased contribution and broader coverage, yung atin hong PhilHealth is taking on a larger share of the cost para sa ating mga hospital services. Ito po, this means that local hospitals, like yung 6 district hospitals po natin, don't need to bear as much of the direct financial responsibility for treating our patient. So as a result, we can allocate funds, of course, to other areas where they are urgently needed. Kaya medyo maganda ho yung collection ho natin ngayon sa atin ho mga hospital, yung mga PhilHealth ho natin, nakukover na rin ho. So imbis ho na bayaran na ho natin yung ibang mga hospital services ho natin, ngayon po na-allocate na ho natin sa iba-isabang mga programa o proyekto ho ng ating syudad. Patungkol naman ho sa nasabi ho kanina na saan ho kukunin yung atin hong pondo, every year ho nag-aalat ho tayo ng special purpose appropriation, yung SPA for fiscal year 2025. So tayo po ay kasama ho yan sa naalat ho natin. Ito po, ever since ho talagang meron naman ho tayong pondo dyan. At ito po yung mga kinocover ho ng atin hong budget, yung mga various items such as disaster risk reduction funds, development projects, amortization of loans, allowances, and other specific allocations. So, ito po, ang panggagalingan ho nito, 20% ho ng development fund. Nakasaad naman ho sa ating budget yan every year. At syempre, meron ho tayong local disaster risk reduction fund na quick response fund, debt service, mga payment, yung mga utang po natin, kasama rin ho yan sa inallocate po natin na babayaran din po natin. Yung mga various city healthcare peace and order and salary increase provision, ito ho yung kailangan pinaglalaanan ho natin, Your Honor, every year. At of course, funding for national agencies. At ito po meron hong nabago, election expenses. So, Your Honor, ito po, bagamat ito po ay nasa 6.7 billion, ito po ay halos wala rin naman hong pinagkaiba sa mga previous po na atin ho ng mga inallocate. Pero doon po sa sinasabi ho na ito ho ba ay manggagaling? Meron ho ba tayong kaakibat ho na budget para dito? Your Honor, likewise, we have 176,000 lamang ho na senior citizen at ito naman ho ay katinan nabanggit, nasa 1 billion almost. At Your Honor, 1 billion ay ito naman ho ay manggagaling ho sa mga savings ho na magagamit ho natin na mga savings ho sa engineering, sa mga parking at sa ito po ay na-allocate na ho natin lahat at kada departamento ay nagbigay ho ng allocation doon sa mga makukuha nila. Your Honor, kasi every year po, ang atin mga department head ay hindi ho halos nakakakuha ng target at ngayon ho medyo maganda ho yung targets po natin. At yung savings po, tingin ko na makukuha ho natin ay more than enough to cover po yung ating 1 billion na nilalaan ho talaga natin para sa ating mga senior citizen. Kung meron ho tayong 500 pesos a month, kung magiging 1,000 no, additional 1 billion lamang po ito. At ito po ay enough po
para makover po yung ating 176,000 senior citizen. Thank Maraming you. salamat po. Councilor JTV. Maraming po salamat sa naging katugunan. Pero hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po, kung sinasabi pong may sapat tayong pondo ngayon, ang tanong ko po, bakit po kaya hindi ipinarelease yung third quarter, gayong nasa fourth quarter na tayo, going on the fourth quarter, itong fourth quarter hindi pa rin po inire-release itong mga budget ng departamento under the MOOE. Your Honor. Councilor Yung Unalim. pong gusto ko palinawin. Your Honor, nais ko rin hong sagutin ang katanungan ng atin nung kagalang-galang Konsehal JTV patungkol ho sa ating MOOE. Yung MOOE po natin has been temporarily placed on hold for several key reasons para alam ho natin, all of which are aimed at ensuring the city's budget is spent in the most efficient and strategic manner. Bakit ho medyo nagkakaroon ho ng konting delay? Pero hindi naman ho sobra. Yung una ho ay yung budget realignment and prioritization. So, as we move into 2025 by next year, the city is undergoing a budget realignment, of course, to prioritize critical areas such as infrastructure project na masyadong konti lamang ho, at yung mga healthcare improvements po natin sa ating mga hospital. Nakatulad ho ng binanggit ho ng Council JTV kanina, na bakit ho wala ho tayo masyado hong mga gamot. So ito ho yung atin hong pinagtutuunan ng pansin. At yung of course, nire-review na ho natin yung mga expenses ho ng ating lahat ng departamento, Your Honor. The city government, of course, our city is conducting a comprehensive review po of how departments have used their MOOE allocation in the past years and previous years. Of course, Your Honors, we want to ensure that these funds are being used in the most effective way possible, of course, eliminating inefficiencies and ensuring transparency na po. So kaya ho medyo may konti hong hold. So by placing the MOOE on hold, we are making sure that departments are accountable for their spending and that adjustment can be made to improve efficiency moving forward. Yung pangatlo po, of course, minamaximize na po natin yung ating konting resources from external sources. Of course, with increased contribution from national agencies, ito po yung mga PhilHealth, ito po ginagather na rin ho natin, Your Honors, and other external funding sources. Of course, mga kasama, yung ating need for some MOOE allocations has been reduced. The hold allows us to further evaluate how much we can rely on these external sources rather than using our own money, Your Honor. So baka pwede hong makatulong ho yung mga national agencies para imbis ho ang city na ang gumastos, sa kanila ho na natin mapapasagot sa national government. Of course, external sources to offset local operating costs. So freeing up more of the city's budget for direct services and high priority projects, ito yung ating pagtutuunan. And strategic use of savings as the city anticipates savings in 2025. Ito na po yung pinakakala po natin ng mga savings na makukuha natin sa lahat ng departamento, Your Honor. Especially for optimizing spending and increase revenue collection. Dito ho tayo nagpo-focus na ma-increase ho yung mga collection ho natin sa ating mga bawat departamento. And of course, we are holding MOOE expenditures to ensure that we can reallocate funds to areas that need immediate attention later in the following years. So in this, ensure that we will have enough flexibility to address unforeseen needs without compromising yung atin ho mga basic essential services, Your Honor. Your Honor. Councilor Philip Lacuna. Your Honor, yung katanungan po ng konsyal mula po sa ika-4 na distrito ng Maynila ay wala pong kinalaman sa ordinansa na pinag-uusapan, which is yung pag-i-increase o pagdodoble ng allowance ng senior citizen. Ang pakiusap ko lang po sa parehas na panig, let us please stick to the issue. Napakahalaga po nitong atin pong gustong pag-uusapan. Ang gusto lamang po ng inyong lingkod ay doblehin ang allowance ng mga senior citizen from 500 pesos to 1,000 pesos.
Ako po, sa totoo lang, Your Honor, kung titingnan niyo po yung akin pong ordinansa, napaka-iksi, napaka-simple. Dahil, Your Honor, sa totoo lang, sabihan niyo na po ako na may kahinaan sa pag-iisip. Pero kahit po ito po'y walang budget, gagawan po natin to ng paraan. Dahil ang higit na importante po sa inyong lingkod ay yung matagal na pong inaasam ng ating pong minamahal na senior citizen na madoble po ang kanilang mga social allowance or social pension, Your Honor. Yun lamang po, Your Honor. Pakiusap ko lang po, let us stick to the issue. Posible ba? May pondo ba? Magagawan ba natin ng paraan? Isa pong katanungan na maaring masagot sa simple yes or no. Maraming salamat po, Your Honor. Yes, Your Honor. Councilor Your JTV. Honor. Maraming pasalamat, Your Honor. Alam po ninyo, kaya ho nakakairita na laging naririnig na ito namang proposal na ito'y maganda, madaliin natin, sapagkat maganda ang hahantungan nito. Wag naman tayong gawing parang bata dito nang lahat na lang ng uri ng pagtatanong ay naiuugnay na parabang may kulay. Yung pong aking ginagawang pagtatanong ay lihitimo, maayos na pagtatanong sapagkat inaalam natin itong pananalapi sapagkat baka dumating ang pagkakataon na tayo'y nagpapanukala at pagdating ng araw o takdang araw na tayo'y nakapangako na sa taong bayan na sila'y bigyan nito, hindi natin pwedeng idahilan sa mga senior citizens. Pasensyahan nyo na, kulang ang ating koleksyon. Narinig nga po natin sa chairman ng appropriation. Sinabi niya na itong mga nagdaang buwan, itong taon na ito, hindi naging maganda ang koleksyon. At there is a projected na magandang koleksyon sa hinaharap. Projected. Ibig sabihin, kung ngayon ay nakakaranas tayo ng hindi magandang pagkolekta at ngayon ay nangangako tayo na bibigyan natin ng increase ang mga senior citizen na siya namang pinaniniwalaan ng inyong lingkod na dapat, wag hong ilayo ang usapin na para kami mag-usisa sa kaperahan at pananalapi ng lungsod. Valid po yung tanong ko Ang sabi ko nga po, i-re-realign daw yung mga hindi naman kailangang magiging proyekto ng ibang gobernamento. Hindi pa po natatapos yung taon, bakit magkakaroon tayo ng realignment? Ibig sabihin, nagkakaroon lamang tayo ng realignment pagkatapos at matatapos ng taon at hindi nagamit ang pondong nakalaan sa isang departamento, valid na i-realign natin. Pero kung ganito pakaaga, hindi pa natin nasusubukan at hindi pa natin naibababa yung ipinropose na proyekto ng mga department heads, tapos papasok na tayo doon sa realignment issue, mukhang mali. Pangalawa, ito pong katanungan ko. Bakit po itong second tranche of salary increase ay hindi natin napondohan sa 2025 budget? Kung handa at meron tayong iniisip na kapakanan ng mga senior citizen, nararapat din na bigyan natin ng tuon ang mga manggagawa natin sa lungsod. Ang tanong, bakit dito sa ating 2025 budget hindi nakapaloob yung increase sa second or third tranche? Sino pong gusto sumagot diyan? Councilor Unalim. Your Honor, Yun. Your Honor, Councilor Philip Lacuna. again, wala na naman pong kinalaman ang kanya pong tanong sa atin pong ordinansa. Pero po, sasagutin ko siya na sa akin pong pagkakaalam, included po sa atin 2025 budget ang tinatawag po natin salary increment increase or yung tinatawag po natin second and third tranche po, Your Honor. Simpleng sagot. Kasama po, Your Honor. Kaya tumaas ang budget po natin dahil kasama po yung increase po ng atin pong mga sahod. Councilor JTV. Yes, Your Honor. Hindi po totoo yun.
Ako po ay nagbasa ng budget ng ilang departamento. At dito, makikita natin dito sa mga salary nila na walang pagbabago. Ibig sabihin, kung tumaas yung totality ng budget ng isang departamento, it only means may kasamang increase. Pero kung ang budget noong 2024 at papasok na 2025, nananatiling pareho ang budget, it only means walang increase sa tranche ng empleyado. Kaya hindi po pwedeng sa aking pagkakaalam. Dapat basahin. Pangalawa po, gusto ko lang tanungin, kailan po nagkaroon ng committee hearing dito sa panukalang ito? Hindi po kami naabisuhan na nagkaroon. Kung meron man, pero tingin ko, sinecheck ko po dito, wala hong naganap na committee hearing para dito sa panukalang ito na magbibigay ng increase. Siguro yung chairman ng appropriation ang makapagsasabi ng katotohanan kung nagbaba siya ng notice sa mga konsihal, sa mga miyembro ng Committee on Appropriation na nagkaroon ng ganitong araw, ng ganitong oras ng committee hearing tungkol sa usaping tinatalakay po ngayon. Councilor Onilim. Your Honor, katulad nga ho nabanggit po natin, ito po ay nakasama na ho sa executive budget po natin fiscal year 2025. Your Honor, ito po ay some ordinance po na inahatag po natin. At yung sinasabi ho kanina ng ating kasama na realignment, Your Honor, yung mga savings, Your Honor, ito po yung mga pinasahon ng atin ho mga department heads at isinumite ho sa ating local finance committee. Sa kanila ho nang galing ho lahat yung mga budget na ito at yung mga proposal po natin. Ang binanggit ko kanina, hindi ho tayo nagre-realign. Ito po ay sinabi ko lamang ho na kaya ho ng pondo ho natin for next year. Dahil ho malaki ho yung atin hong kita o mga savings na katulad nga ho ng kinover na ho ng PhilHealth imbis na ho na mag-allocate ho tayo ng mga hospital services, Your Honor. Dito ho, maganda hong, imbis ho na dati sinabi na 150 million yung binawas, yun ho isinumpite ho ng mga hospital directors po natin. Dahil yun na lamang ho ang kanila hong expenses at marami hong kinover na ho yung PhilHealth. Kaya siguro maaring nakita ho ng ating Konsehal JTV yung pagkakaiba. Hindi na ho pinacharge ho ng ating mga direktor sa ating lungsod yung mga ganong klase hong expenses. Kaya tingin ko naman ho sa pato kung almost 1B, kaya naman ho. Dahil marami rin ho talaga namang savings at marami hong aid from the national government ang makukuha ng lungsod ng Maynila. Yun lamang, Your Honor. Pasensya na po ng ating kaibigan sa unang distrito. Baka ho kasi makalimutan ko, hindi po sinagot ng ating chairman ng Committee on Appropriation katanungan ko. Nagkaroon po ba ng committee hearing? Kailan? Anong oras? Sapagkat aking pinasuri ang schedule dito, wala namang ginawa. At nasaan po yung committee report? Hindi po nasagot ng ating committee. Wala po akong sinasabing kung naka-alat na ito for next year. Tama naman. Ang tanong ko lang, kahit na naka-alat ito, dapat dadaan ito sa committee hearing at magkaroon ng committee report, yung Committee on Appropriation, tungkol doon sa ipinapanukala ng principal sponsor. Yung pong gusto kong marinig sa kanya kung nagsagawa po talaga ng committee hearing tungkol dito. Councilor Philip Lacuna is recognized. Your Honor, mabilisan lang kasi sinabi po ng konsyal na magaling sa ika-4 na distrito na hindi daw po totoo yung sinabi ko tungkol sa salary increment or yung po tinatawag na pagtataas po ng sahod alinsulod sa second tranche o third. Ang sinasabi ko, siya po ang hindi nagsasabi ng totoo. Your Honor, wala pa po, hindi ko po alam. Pati po yung mga sinasabi niyang hindi increase ng mga barangay health workers. Ayaw niya yata mag-increase dahil sinasabi niya lagi hindi totoo. Sinasabi ko po sa ating pong taong bayan, totoo po na meron pong increase at wag po mag-alala ang ating pong mga kawanin ng gobyerno dahil tuloy na tuloy po ang inyo pong increase. Hindi ko lang po alam kung bakit talagang sinasabi po niya na hindi. Meron na po pa tayo ditong pinasan na increase o tranches na hindi po na ipatupad.
yung mga barangay health workers po natin, yung mga JO, mga barangay nutrition scholars, lahat po yan na ating pong pinasa po dito, nagkatotoo po yung increase. At sinasabi ko po na totoo po yung sinasabi ko na nakabudget po yan sa susunod na taon. In fact, kausap ko lang po ngayon ang ating pong city budget officer. At sinasabi po niya na kapaloob po ang increase po ng mga sahod ng ating pong kawani sa susunod po na taon. At hindi po ito makakaapekto sa nais ko pong ipasang batas na pagdodoble po ng ating pong allowance ng mga senior citizen. Noong mga nakaraang taon po, Your Honor, nakaraang administrasyon, hindi ko naman po sinasabing normal, ngunit doon po nagsimula, yun pong after ng first reading, nagkakaroon ng recess, ginagawa pong second reading at nagpapasa po tayo, lalong-lalo na po ng mga ordinansang napaka-importante without having to go through the committee hearing. Oftentimes, we constitute the council as a whole, as a committee of, as a whole, Your Honor. So yun lamang po yung masasagot ko. Sa buong akala ko, first reading po ngayon itong ordinansa ko, ay ginawa po inopen po ng ating po majority floor leader, period of discussion and debate. At ito po'y akin pong ikinatuwa. Dahil gusto ko po itong ordinansa pong ito, ay maipasa na po natin kaagad. Dahil uulitin ko, ito po ang ordinansang magdodoble, mag-i-increase ng 100% ng allowance ng ating mga senior citizen. Your Honor. Your Honor. No, no. That's it. Councilor Onolim is recognized. Your Honor, doon po sa tinatanong ng ating konsyal JTV Villanueva, ito po ay patungkol dahil ang measure natin ay ito po ay nag-undergo din po ng thorough discussion sa atin mga committee and consultations of course with our department heads and local finance committee. So a formal committee hearing na ay may not be seen as redundant. So the council of course as a whole, we may argue that all relevant issues have already been addressed and holding another hearing would only delay the benefits the ordinance, this ordinance intends to bring, Your Honor. So in this case po, Your Honor, it can be explained that our council, that the decision to proceed without a committee hearing was made to ensure that the services or benefits provided by the ordinance would not be delayed dahil ito po may time sensitivity and unnecessarily while also adhering to the rules that allow for the flexibility in the legislative process. And since sa site ko lang suspended po yung rules po natin, I'm just citing Section 55, that the Council has the authority to suspend our rules, of course, including the requirement for a committee hearing with a majority vote. This mechanism is in place to allow the Council to act swiftly, katulad hong ginagawa natin para hindi humantala ang pagbibigay ng atin mga ayuda sa ating mga senior citizen when needed. Even without a committee hearing, Your Honor. Your Honor, please. Yes, Councilor JTB. Hindi po ako kontento doon sa sagot na yon. Question, sandali lang po. Huwag po tayong sumasabat until you are recognized para po may order po sa atin. Yes, Your Honor. Kasi para lang po mabigyan natin, nag-arbiter lang po ako rito para po lahat tayo mabigyan ng pagkakataong magsalita. Salamat po. Okay lang po ba? Salamat so, po. Binibigyan Your ko ng Honor, oras ako naman po. kanina pa po. Councilor Marjon Isidro is recognized. Your Honor, ako po'y tumayo rito, dala ng excitement, dala ng kasiyahan sa aking puso, sapagkat gusto ko nga po sanang i-congratulate tayo sa ating programa patungkol sa mga senior citizen. Ito pong increase na ito ay napakahalaga. Matagal ko na pong pangarap to nung ako pa man po ay nasa OSCA pa lamang hanggang ako'y hinilal muli bilang konsyahal. At ngayon bilang committee chair ng senior citizens, ako po meron po akong nalulungkot po ako sapagkat talaga yatang iba na ang panahon ngayon. Samantalang kailan lang pag tayo'y nag-a-approve ng mga magaganito kagagandang mga panukala,
Sandaling-sandali lang, hindi na natin pinahahaba ang ating diskusyunan sapagkat alam naman po nating makakatulong ito sa nakakarami. Pero magkaganon man po, iiwan ko po itong salita nito na hanggang ngayon ako'y natutuwa at 100% po ang aking pagsuporta sa ordinansang ito. At sana nga po, meron pa akong mga konting itatanong, yung po mga procedure kung paano ba, the same pa po ba yung pamimigay natin ng ating mga senior citizens allowance. Marami pa po sana ako itatanong, ngunit napapaganda po yata yung kanilang palitan ng haka-haka at kuro-kuro kaya ako'y maya-maya na lamang po ulit magsasalita. Muli po, salamat, Your Honor. Yes, Councilor JTV Villanueva is recognized. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Sususugan ko lang po yung aking sinabi kanina. Hindi po sinagot ng ating chairman ng committee on appropriation ng direkta kung meron o wala. Pero habang nakikinig ako sa kanya, binabanggit niya na nakasuspend naman ng rules. And it carries also yung pagsuspende sa committee hearing. Mali po yun. Wala po tayo ditong mababasa sa libro o sa experience natin. 38 po tayong mga konsihal dito. At tingin ko'y maniniwala kayo sa akin na hindi porket nakasuspende ang rules natin dito, lahat nito'y sinasakop. Simple naman tanong, huwag natin sabihin pinagdidebatihan natin, dinidiscuss natin ngayon ito, usapin na ito at magandang usapin na ito. Sapat na yon. Kaya po tayo nagsasagawa ng committee hearing para po sa kaalaman ng lahat. Sapagkat nag-i-invite tayo dito ng mga resource persons na kung saan yung iba dito yung mga eksperto, nakakaalam sa mga tatalakayin doon. Maaring hindi natin alam yon. Maaring nandito tayo at nagkakaroon tayo ng sarili nating kuro-kuro at opinion. Pero sa isasagawang committee hearing, ang iniimbita natin dito yung mga stakeholders. Ano ang sasabihin ng hanay ng senior citizen? Natural, matutuwa, kagaya natin. Ano ang sasabihin ng umahawak ng pondo? Saan kukunin ito? May sapat ba? Ano ang mga dilema ang kakaharapin pagdating ng panahon? Yun po yung sinasabi natin. At sa pamamagitan po ng committee report na gagawin ng chairman ng Committee on Appropriation, doon natin malalaman kung naging makabuluhan yung isinagawang committee hearing. Gusto lang ho natin marinig, siguro naka-live naman tayo ngayon, para marinig ng mga at mapanood ng mga nakikinig at nanonood dito, meron ho bang nangyaring committee hearing o wala? O hindi lang ho naman yun? Siguro the chairman of the Committee on Appropriation can answer that kasi siya ang chairman ng committee na yun. Councilor Philip Lacuna is recognized. Your Honor, ako sasagot, Your Honor. Sa akin pong pagkakaalam, Your Honor, wala. Hindi ko nga po ba alam kung bakit po ngayon ay masyado pong pinipilit or hinahanap. Ang ganda naman po ng ordinansang pinapasa. Ngayon po, pinipilit po na hanapan ng committee report kung ano-ano. Your Honor, sa totoo lamang po, Your Honor, naalala ko, Your Honor, alam niya po ito dahil nung siya po, Your Honor, ay chairperson ng Committee on Games. Minsan nga, Your Honor, yung mga tinatawag po na, yung mga nag-a-apply po ng mga poker, mga e-bingo, wala rin naman po, Your Honor, committee hearing yun Nung siya po yung chairperson, tapos ngayon po, maghahanap siya ng committee hearing para dito sa mga senior citizen na increase. Sa akin lamang po, Your Honor, sa akin lang, ito po para po sa mga senior citizen. Ako po sinasabi ko po, kung bawal, nasasayan niyo po yun, kung bawal po. Pero sa akin lang po, Your Honor, kasi naalala ko, dati naman may pinapasa tayong mga, tungkol sa mga amusement and gaming, mga poker, mga pogo-pogo, letter of no objection. Nung siya naman po yung committee chairperson, wala rin naman po, Your Honor, committee hearing. Tapos ngayon, maghahanap tayo ng committee hearing. Sagutin din naman niya po, Your Honor. Councilor Lady Quintos is recognized. Ako po muna raw, sabi ni Attorney Lady. Councilor JTV Villanueva is recognized. Natatawa naman po ako sa tinura ng ating
mas magaling na konsihal sa ika-6 na distrito. Oho. Alam po ninyo, tama yung kasabihan na kapag ikay nagtuturo, nakakalimutan mo, isang daliri yung itinuturo mo. At yung 3, nakaturo sa sarili mo. Ayaw ho nating magturuan dito. Sabi niya, huwag ilalayo ang usapin. Di tumutok tayo dito sa pinag-uusapan. Wala pong sumasagot eh. Inamin niya, walang committee hearing. Siya nagpanukala. Ibig sabihin, hindi niya nakausap yung mga dapat kausapin dito. Iniyahain na. Pangalawa, mali po yung sinasabing pag maganda yung iniyahain, pinag-uusapan pang ganito. Bakit? Meron po ba tayong hiniyahain ditong pangit? Di ba lahat ng panukala nating resolusyon at ordinansa magaganda lahat? Base sa nagpapanukala nito, wala naman humagahain dito ng pangit. Kung ganun ho ang ating paniniwala, pag magandang ipinapanukala, hindi na kailangan ng committee hearing. Pag magandang pinapanukala, huwag natin pahabayin ng usapin. Tanggalin na natin yung internal rules natin at mag-usap na lang tayo kapag meron tayong inihain. Pag maganda yan, pa-aproba na natin lahat yan. Wag po ninyong bigyan ng kulay ito. Sinabi ko kanina na nagsisimula ko, hindi ako tumututol. Please make it on record that Councilor JTB is not opposing this measure. I'm supporting it. Walang kaduda-duda doon. Ang pinag-uusapan natin, yung mga tinatanong ko, ayaw nyo naman, hindi nyo naman nasasagot. Sapagkat ito'y pananalapi. At tinanong ko ang ating committee chairman ng appropriation. Napapansin ko, kapag sumasagot ako, meron siyang binabasa. Hindi po kami nag-prepare ng question and answer dito. Baka akala, prepared yung tanong ko, kaya pag sumagot siya, binabasa niya, naghanda kaming dalawa. Hindi po. Ako po'y walang binabasa dito. Aking natatandaan, dala-dala ko lang dito, yung aking pagsusuri sa ilan. Kaya inuulit ko lang po, hindi po tayo dito nagtuturoan kasi masakit po. Pag sumagot po ako doon sa tinura ng ating kaibigan sa ika-6 na distrito, hindi po tayo matatapos dito. Kilala po ninyo ako. Pero let's stick to the issue at hand. Let's stick to the subject matter at hand. It is a acceptable, gustong-gusto natin ito, at huwag gagawa ng istorya ito na itong mga nagtatanong ay kumukontra dito. Hindi po. Tinatanong lang natin para hindi tayo mapahiya pare-pareho next year na ating ipinapangako ay ipapatupad pa lang po ito next year. Hindi po ito ngayon. Ibig sabihin, January. At hindi rin po ito makukuha ng senior citizen sa January. Sa first quarter pa lang ho, kung hindi ng March, ng April. So mahaba-habang panahon pa ho. So hindi ho tayo nagmamadali sa implementation nito. Pinag-uusapan lang natin ang pagsasabatas ng increase mula 500 to 1,000 pesos. Ginoon tagapangulo. Yun lang po ang nilinaw ko. Kaya po, yung aking tinanong sa ating chairman ng Committee on Appropriation, sa kanya ko po ina-address yun sapagkat siya po ang chairman ng ating Appropriation Committee po. Your Honor. Councilor Ronaldin is recognized. Your Honor, naintindihan ko po yung question ng ating konsihal mula sa ika-4 na distrito. Dahil po ako po ay naniniwala na ito po ay time-sensitive at ito po ay may efficiency and necessity po na kailangan ho natin mapasa. Kaya ho natin dito ho ay dinideliberate na ho ngayon sa Council. Tayo ho ay magbigay ng mga proposal, amendment, recommendation kung saan tayo po ay binubuo na ho natin ang maging committee as a whole. So tayo po bilang mga kinatawan ng bawat distrito, tayo ho ay 100% na pwede ho magbigay ng mga opinion, mga kuro-kuro kung ito ho ba ay sagabal o hindi ho po ito karapat-dapat ho sa ating mga senior citizen. Kaya ho, tingin ko, mas maganda ho instead of committee hearing, gawin na ho natin committee as a whole to. Dahil sinasabi nga ho, ito po may budget, may perang pagkakagastusan. Kasi sa committee hearing, ilan lang naman din ho ang uma-attend. At least mas maganda
tayo ho lahat dito ay mapagdiskusyonan. Bago naman ako gumawa ng committee report, mas maganda siguro aksyonan na ho ng buong body ng ating buong konseho. At least para sa kapakanan ho ng bawat isa, makita ho natin, masala ho natin ang ordinansang ito. Yun lamang, Your Honor. Ito po, under po sa Section 16 ng Local Government Code, yun po yung General Welfare Clause po. Dito po tayo nagbase. This section can be invoked to justify expedited procedures when necessary to avoid delays po. Yun lamang, Your Honor. Councilor Lady Guido is recognized. Yes, thank you, Your Honor. Ang maganda po itong draft ordinance na to dahil buong Maynila po ang magbe-benefit, all senior citizens from districts 1 to 6 po. Isa po sa katanungan ko lamang is, yung increase po ba from 500 to 1,000 is financially sustainable po? Since nabanggit din po ng mga kasamahan natin na wala pong nangyaring committee hearing, given na wala pong committee hearing, I would like to use this opportunity to ask if yung 1K po is financially sustainable po sa ating syudad po. Yung increase po natin. Anybody can answer, the principal authors, the chairman, Committee on Appropriations, with Councilor regard to Philip the Lacuna question. is recognized. Yes, Your Honor. It is financially, wala pong problema, Your Honor. Kayang-kaya. Yes. Yes. If the principal author would oblige po more or elaborate more po since wala pong nakalakip na committee hearing report na nagsasaad po ng, let's say, wisdom or feedback from, let's say, the city budget officer or the city treasurer that would back up that the 1K po is financially sustainable. Maganda po itong ordinansang to and maganda po kung matuloy po siya ng pangmatagalan po. Yun po yung tanong ko po. Your Honor. Councilor Lacuna is recognized. Your Honor, sorry. Since Your Honor is also one of the principal authors of the 2025 budget, Your Honor, isa po sa, kung napapansin niyo po yung atin pong pinasa po yung atin pong nakaraang budget, ay nakapaloob na po dito yung appropriations po dito sa pag-i-increase po na ito, Your Honor. So, hindi pa po yung para po tanungin po natin yung city treasurer dahil sa susunod na taon pa naman po ito. Ang atin pong tinanong po dito is yung atin pong city budget officer. At tayo po ay inassure, in fact, noong ito po ay napag-usapan sa Local Finance Council, this is a very sound program, Your Honor. Ibig sabihin, hindi naman po basta-basta lang in-announce po ng atin pong kagalang-galang na mayor. Nung siya po ay nakipagpulong at pinalakpakan ng lahat or ng karamihan ng mga senior citizen president, Your Honor. Ito po ay pinag-isipan mabuti ng Local Finance Council. Tiningnan po nila kung posible. At opo, Your Honor, kahit po tayo po ay nagbabayad ng napakalaking utang, Your Honor, o obligasyon, tayo po ay inassure ng Local Finance Council at ng ating pong city budget na ito pong increase, okay, sasabihin ko po sa inyo, sa ngayon po, sa huling payout po, ang ating pong pina-payout ay 186,920 senior citizens, Your Honor. Sa buong Manila po, sa ngayon po, tayo po ay kinabibilangan na ng 191,045 senior citizens, in which, at aside from that, ay meron pa rin pong 8, yun po yung qualified. Ibig sabihin po, Your Honor, yun po yung sang-ayon po sa ordinansa na kailangan po ay botante, resident of Manila, at meron pa rin pong 18,048 senior citizens na non-qualified, Your Honor. Ibig sabihin, ito po yung hindi pa po nakapagparehistro sa city at kung ano-ano pa pong dahilan. Your Honor, ang appropriation po dito po sa increase ay binilang po to hindi po sa 191,000 senior citizen. Bagkos, Your Honor,
alam naman natin taon-taon ay tumataas yung senior citizen. At sigurado po natin, since maganda na naman ang ating benefits, ito pong mga hindi pa po rehistrado ay tinitiyak po natin, sila po ay magpaparehistro. Ang binudget po dito ay for 209,000 senior citizen. Ang estimate po dito, ito po ay aabot ng 2.5 billion pesos a year. At tayo po ay inassure ng atin pong city budget sa ngalan po ng Local Finance Council that this is very doable and this is already nakapaloob po ito sa atin pong budget ngayong 2025, Your Honor. So, wag pong kakabahan ang atin po mga magigiting na konsyal. Dahil kahit noon pa man, kahit hanggang ngayon, kung meron man pong magandang katangian ang atin pong Mayora Hani Lacuna, ayun po ay hindi niya po kinakalimutan ang kanya pong obligasyon. Lahat binabayaran, lahat pinapasahod, lahat binibigyan ng increase as much as possible, on time at walang delay. Basta po patungkol sa allowance, sahod, hindi po tayo dyan papabayaan ng atin pong mahal na alkalde, Your Honor. Your Honor. Yes, Councilor. Thank you, Your Honor. The main logic po or rationale behind the question lang po is we the 12 City Council, may always make sure na napagdebatihan po ng maigi through having a budget hearing, committee hearing, na kung saan yung mga tanong po na tinatanong namin dito ay naitanong sana kung nagkaroon ng committee hearing po before natin na isalang po itong ordinansa na tinatalakay natin. Sa pagbigay po ng mga information and data and guarantee po na sinabi ni Consejero Philip Lacuna from our City Budget Officer na it is doable and very sound, I will yield, Your Honor. And maganda po to. Make sure lang po na in the long run, it will be financially sustainable po para sa lahat ng senior citizens natin dito sa Maynila. Maraming salamat po. Councilor Nalim. Your Honor, just for the information of my colleagues at 12 City Council, yung increase po natin, tsak na tsak po makukover ho ng national tax allotment po natin. Your Honor, dahil next year po, we have an 18.7% increase sa national tax allotment po. Ito po ay na-apply ho sa lahat ng local government unit po. And each LGU share, of course, malaki na ho. Tingin ko more than 1B is para sa national tax allotment po. Tapos bukod po dun sa atin hong mga additional po mga savings po na magagamit po natin. Ito naman ho ay tingin ko sa 1B covered na po yung atin hong budget for our senior citizen. Yun lamang, Your Honor. Salamat. Councilor Pamela Pogosa Pascual is recognized. Maraming salamat po. Ako po ay sumusuporta po dito sa ordinansa na ito. Hindi po ito po ay kailangan na ating mga senior citizen, lalo na matataas na po ang mga bilihin ngayon. Kaya po ng city ibigay ang benepisyong ito dahil napatunayan na ito ng ating syudad na inuuna po natin lagi ang pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang ating mga seniors. Kaya sana po suportahan po natin ito. Sana po wag na po natin patagalin pa dahil para naman ito para sa ating mga mahal na lolo't lola. Di ba nga po importante sa atin sila? Lahat naman po tayo ay nagkakasundo na kailangan ito ng mga senior citizens. Kaya sana po wag na ho natin pahabain. Maraming salamat po. So lastly, again, last na po, Councilor JTB Villanueva is recognized. Salamat po. Last na po ako. Parehas po ng mga sinasabi ng mga kasamahan natin dito. Ganon din po kami ang paniniwala. Inuulit lang po namin na itong ginagawa natin pagtatanungan na ito ay bahagi at tamang proseso sa isang legislative body. Ay nakakalungkot kung i-deny natin sa bawat isa
itong magandang talakayan na ito sapagkat kagaya ko po, ako'y magtatapos na next year at iba ditong nating kasamahan. Hindi magandang mag-iwan tayo sa mga bago nating kasamahan at matuto sila ng tamang talakayan o diskusyonan dito sa loob. Lalo na't higit na napakahalaga nitong pinag-uusapan natin. Sapagkat to dispense with such an important requirement sa legislative body, ayaw natin matawag na ang City Council ng Maynila ay school bukol. Si ating presiding officer nga natutuwa. Maraming nanonood sa atin ngayon at kanina kausap ko lang at sabi niya tuloy lang ako sapagkat naniniwala siya marahil dito sa ginagawa natin parte ng tamang diskusyon na sa loob. Ang maganda po dito, at least nagsasalita kaysa hindi naman nagsasalita. Hindi naman maganda doon kung hindi tayo nagsasalita lahat. At yung aking sinasabing pagsasalita ay inuulit ko, lihitimong katanungan mula sa inyong lingkod at bilang pagkatapos, sinabi ko po kanina, nasisimulan ko, tatapusin ko ang aking pagsasalita. Baka ma-splice po ito at ang makita nagtatanong ako at parang hinaharang. Para makasiguro ko at walang kawala. Ika nga, tatapusin ko po ito ng inyong lingkod ay boboto dito sa panukalang ito. Boboto ko sapagkat naniniwala akong mabigyan ng karampatang allowance ang mga senior citizens from 500 to 1,000 at ang ginawa kong pagtatanong lamang ay upang masiguro na dumaan ito sa tamang proseso at hindi tayo malalagay sa alanganin pagdating ng panahon sapagkat hindi natin ito masyadong pinag-aralan at dumaan sa mga ekspertong nakakaalam ng pananalapi ng ating lungsod. Maraming pasalamat. Councilor Ronaldin. Or Councilor Lou Velosa is recognized. Thank you, Your Honor. At maraming salamat at magandang hapon po sa lahat. Napakaganda po ng tinatalakay natin ngayon na magbibigay ng sapat na pananalapi sa ating mga matatanda. Kulang pa nga po yan eh. Dapat mas mataas pa. Hindi nababayaran ang eksperyensya ng mga matatanda pag sila'y nag-istorya ng ambag sa bansa, sa syudad, sa bayan. Hindi mababayaran. Pero binibigyan ng syudad ng makakayanan ang eksperyensya ng ating matatanda. Kung kaya't nililinaw lang natin at wag nating tignan ito na tayo ay tumututol. Tayo po ay bumuboto sa ordinansang ito na napakaganda. For the record, Your Honor, nais pa nga natin na palawakin ito na dahil ngayon lamang sa panahon natin ngayon, nagkaroon lang tayo ng totoong oposisyon na nagpipiskalize sa atin para sa ikatatagal ng magagandang ordinansa katulad nito. At wag po natin itong tignan na ang pagtatanong ay pagtutol, hindi po inaayos natin para sa pagdating ng panahon ay tuloy-tuloy na benepisyo itong makukuha ng ating mga matatanda. Kaya sana po itong talakayan natin ngayong hapon ay magbigay din ng linaw na inaalagaan at sinusubaybayan natin ang magagandang ordinansa dito sa konsehong ito na magbibigay ng kaaralan din sa mga susunod na mga kabataan na magiging bahagi ng ating munisipyo. Yun lamang po, Ginoong Tagapangulo. Yes, one last word from our chairman of the Committee on Appropriations. Your Honor, to all my colleagues in the 12th City Council, I'm very much pretty sure that we are very stable. We have the enough funds to sustain this one. Dahil doon sa national tax allotment pa lang, Your Honor, noong 2024 po, 6.23% to ang nabigay hong increase sa city.
And this year po, sa 2025, katulad ho nabanggit ko kanina, may madadagdagan ho yung atin hong allocation ho sa national tax allotment. Dito pa lamang ho, pretty much sure na ito ho mabibigay ho natin sa atin hong mga senior citizen. Salamat po. Councilor DJ Magaching. I think, Your Honor, I think Caloy Castañeda was first than me, Your Honor. Your Honor, Your Honor. I think Honorable Castañeda was first than me, Your Honor. Councilor Caloy Castañeda is recognized. Yes, maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, bilang pauna po, gusto ko pong ipahiwatig sa inyo na ang inyo pong lingkod ay wala pong pagtutol sa ordinansang nabanggit. Bagkos, binabati ko po ang pangunahing may akda, si Council Philip Lacuna, sa pagbibigay niya ng halaga sa mga senior citizen. Unang-una pong makikinabang ang inyo pong lingkod dahil ako po ay kabilang na sa senior citizen. Kaya lang sa kagandahan po ng ordinansang ito, napakahaba ng ating naging pag-uusap, pagdidebate. Samantalang yung ganitong mga ordinansa na napakaganda, ilang oras ang ating kinonsumo, ilang oras ang nasayang. Sa ano pong dahilan? Sa simpleng kadahilanan lamang po, hindi po natin sinusunod ang internal rules of procedure. Tayo po, lahat tayo ang gumawa ng internal rules of procedure. Pero tayo rin po ang hindi sumusunod. Kaya po humaba ang diskusyon na ito. Marami po tayo nilalagtawan na kautusan na tayo mismo ang gumawa. Kung hindi nga rin lamang masamang sabihin, mas mabuti pa yata, tanggalin na natin ang internal rules of procedure eh. Ang nangyayari, gagawa tayo ng kautusan, pero tayo mismo ang hindi sumusunod. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat po. Yes, Councilor DJ Magaching. Thank you, Your Honor. I am one with my colleagues in supporting this measure. I think it's a monumental measure because many of our deserving Manileños and Manileñas will benefit from this, including many in this room, just like what the Honorable Castañeda said, like Lou Veloso, Bobby Lim, even many here, they were whispering here that marami silang dagdag na beneficios sa kanila. My only question, Your Honor, is first of all, I'd like to ask, what prompted this measure on this time period that we have now, like this October period? What prompted this sudden manna from heaven, so to speak, Your Honor, for the seniors? Principal Author, Councilor Philip Lacuna. Your Honor, alam niyo po, Your Honor, nung tayo po ay napapabilang pa sa isang mayorya at nung ang atin po mga kasamahan sa 12 City Council ay nakakasama pa po sa ating pong pagbaba sa programang Kalinga. Alam naman po natin na isa po sa pinakakaraingan ng ating pong mga senior citizen at kahilingan ay na ma-increase na po ang kanila pa pong senior citizen allowance. So ngayon po, dahil na rin po sa kanila pong clamor or sa kanila na rin pong kahilingan, ito po tayo ngayon tumatayo at binibigay lang po natin ang kanila pong kahilingan na ma-increasean. Nothing more, nothing less. We are doing it now dahil ngayon po may pagkakataon po tayo dahil we are coming from a fresh budget approval at again, kaya po natin marahil, kaya po biglang inanunsyo ito ni Mayora dahil nung sa kanya pong pinag-meeting o pinulong ang lahat po ng 896 senior citizen president in celebration of Elderly Month, ito po yung naririnig niya talaga na gustong-gustong marinig ng mga senior citizen na ang kanilang senior citizen pension ay i-increase, Your Honor. At yan po ay atin pong tugunan. Yung po sa sinabi ni
Consial Lou Veloso na sana nga raw po mas mataas o mas malaki. Alam niyo, Your Honor, yun po yung ginagamit ng isa pong nagpapakilala sa Maynila na yung 500 daw po ay gagawin yan 2,000. Yun naman po ang malaking kalokohan. Dahil yun po ay kakain po ng 5 billion sa atin pong budget. Ito pong 1,000 na increase, ito po yung sa tingin po, Your Honor, may konting challenge. Pero sa tulong po ng ating pong mga mamamayan, ng ating pong konseho, ay again, sa tanong po ni Consial Lady, this is very much achievable. Ito po ay pinag-aralan. So hanggang dito lang po muna tayo, doble, 100% increase. Yung sinasabi pong 2,000 increase, Your Honor, scam yun. Scam yun, Your Honor. Hindi po mangyayari yun. Scam po yun 2,000, Your Honor. 1,000, pwede. Maraming salamat. Councilor DJ Your Butching, Honor, I totally agree with the honorable gentleman from the 6th District. Kumbaga, what he's saying is it's really financially achievable compared to the empty promises of a man wearing a headband, Karate Kid style na nagpapapanggap lang na he can run this city, but that's regardless of that. But he's right. And echoing that statement and echoing the sentiment of Attorney Lady Quintos, is it possible that we can get an official paper or a statement that says that there's really sufficient funds to fund this commendable move, Your Honor, to increase the allowances? And then, Your Honor, if I can also ask, is it also possible to maybe rehash the policies and to also include those who are not there, the seniors are not there on that day, that there's a releasing of a payout? Kunyari, wala sila. They went to the hospital, they were asleep, whatever reason. But they're not there. Is it possible that they can be given the same allowance? And also, those who are not botante ba, kung pwedeng ibigay din sa kanila. Kung posible lang po, kung pwede. Your Honor. I think the Oskaling Councilor Marjon Isidro is the appropriate person to answer your query. Yes, Councilor Marjon Isidro is recognized. Konsihal, Your Honor, salamat po. Yung pong tanong ni Konsihal Bagatsing, yan po kabilang po kayo nung ipinasa natin yung ipinasa po natin yung rules and regulation na yan Ano po? Hindi po ba nabanggit natin sa atin yan? No? Tinatanong nyo po kung makakakuha. Nakalagay naman po sa IRR natin na pwedeng kumuha. No? Actually, talagang pwede pong kumuha. Okay, 7 days ang procedure ng pagbibigay ng allowance. Nung panahon ko nga ho, tatlong araw lang yan Ngayon nga ho, 7 araw na 7 araw nagbibigay ng pera sa barangay. No? Ibig sabihin, pag wala ka pa nun, ng 7 araw, nasaan ka na? Saan ka ba nakatira? Okay, wait me na, dali. Tinatanong mo ko, di sasabihin ko na sa iyo, nakapanggigigil na kasi yung tanong na yan Paulit-ulit na lang Pangalawa, totoo. Kapag ikaw, binibigyan ka pa ng another 5 working days, 5 araw pa ulit na palugit para kunin mo. Kasi ang barangay po, once na nakuha na po yung 7 days, isosoli na po yung pera. Pagkasoli po ng pera, dito sa Maynila, sa treasury, no? Hindi naman po nila pwedeng itago yan Okay? Ngayon, ang tanong nga po ito. Maganda po yun Maganda po yung tanong nyo Pwede po kayong kumuha at pagbibigyan kayo hanggang 2 beses na hindi kayo nakakuha. Pero yung pangalawang beses, puputulin na po ulit yung inyong karapatan na makakuha ng allowance. Okay, balik tayo. 5 working days to appeal. No? Pupunta po si senior. Napag-usapan na po natin. I can still remember, tinanong din po ako ni Lady Quintos, ni Konsihala
5 working days, after 5 working days po, kailangan ho mag-appeal kayo. So that will totally, no? Including the weekend, siguro mga 2 weeks pa rin po yun. No? Kailangan lang po, a-appeal kayo sa OSCA. Kasama po yung inyong chairman or kagawad or a barangay official that will certify na talaga po ba, ano po ang reason ninyo kung ba't wala kayo nung 7 araw? Ano po ba nangyari sa inyo? Nasaan po ba kayo? Kasi po kailangan po nating limitahan yun kasi meron nga po tayong budget constraints. Saka kailangan din po nating malaman kung paano po natin malalaman yung tao na yun, yung particular na tao na yun kung nandito pa. Alam naman po nating lahat na nung pandemic, medyo talagang bumulo yung ating mga listahan. Kasi po pinapasok yung mga tao na nandito, mga na-stranded, binigyan natin ng pagkakataon. Ang salita nga po natin noon, akapin natin. Tama po yun. Wala pong masama doon. Pero pag dumating na po itong post-pandemic, ngayon na po, this is the time na dapat maayos na po natin yan. No? Hindi ko na po alam iba pang repercussions kung bakit kailangan pa yan. Pero as far as I'm concerned, tama po yun. We have already given them enough time to make an appeal. No? Actually, sa totoo lamang po, doon po sa amin sa District 1, binibiro ko po ang mga senior citizen. Oras na nalaman po nila, let's say bukas ang allowance nila ay magre-release na. Yung kahaponan wala na halos nauubos na Hindi na nga po umaabot ng 3rd day, 4th day, 5th day, hindi na po. 1 or 2, or 1st and 2nd day, tapos na po yun. Talagang hinihintay na lang natin as procedure, we still have to wait 7 days bago natin isole yung natirang money o yung allowance sa treasury. Ngayon, ano pa po ba yung tanong nyo? Meron pa po ba? Wait, Your Honor. Hindi ko intention na para pagigilin kayo, Your Honor. Hindi kasi... Your Honor. Kasi... alam niyo naman na kung bakit Kayo naman, paikot-ikot pa tayo Your Honor, because nga, if that's the case, they're given 7 days to claim their then I don't think that's happening on the ground. Okay, if that's the case, that's the policy, then there's no need to change the policy, but there's a need to check the implementation on the ground because madaming seniors nga nagko-complain na porque wala sila nung araw na yon, hindi na nakukuha. But if that's the policy, they have 7 days, then it's just implemented Meron po. Kaya lang, we have to set guidelines, no? Yung po kasing IRR, ang intention po niyan is also to have a watchdog and to discipline, no? Kasi hindi naman po talaga, ito po, pardon the word, no? Hindi po kasi paluwagan Ang OSCA, hindi po paluwagan na kung kailan mo gusto kukunin mo. Hindi po ganun. Opo. Hindi po paluwagan. Kasi, isipin ninyo, ako senior citizen, isipin nyo kailan ba bigay ng allowance? Bukas, hindi mo na pupunta. Sa susunod na lang ako. Ay, hindi na muna ako pupunta. Ibig sabihin, anong patunay nun? Doon ka ba nakatira pa? Hanggang ngayon ba nandun ka pa? Siyempre po, ang biyaya po na ibinibigay sa Manileño para sa taga-Manileño. Di ba? Pribileyo po ito Di po ba? Karapatan po natin. Kaya nga po, yung pagiging botante ay napakahalaga. Napakahalaga na maging botante. Ganun pa man, pag pinag-usapan nyo yung botante, ayan po, si Konsihal Par. Siya po ang nagpasa ng ating exemptions to the ordinance. Yan po, alam po ni Konsihal Par yan. Nagturoan pa kami niyan. Ano yun, Konsihal Par? 85 years old and above, pwede nang hindi maging botante. Bedridden, pwede nang hindi maging botante. At yung pinakabago, yung pong dinagdag natin, kasama po si Konsihal Par. Ano yung dinagdag? Physically and mentally incapacitated. Yun po. Malinaw na malinaw. Kaya nga po, safeguards po ito. Wala po akong ginalaw dito, wala po akong dinagdag. Ang ginawa ko lamang po ay inayos ko. Salamat po.
Yes, one last word from Your Councilor Honor, Bagaching. if he said that that's a policy, then hopefully that it's going to be implemented nga. Kasi on the ground nga, may mga senior citizens, they don't get, on that day they're not there, hindi nila nakukuha. Now, if the Honorable Marjon said that ganon, then we should inform on the ground that the disbursing people na they have 7 days. Yun Yes. lang. There's nothing wrong with what he said. Kung ganon, if the senior citizen will be given the chance to have 7 days to get that payout, that's fine. That's good. Well and good. That's Yes. that's fine with me. That's fine with me. Yun lang po, Your Honor. Yun lang po. Councilor is Yun lang recognized. po. With that, Your Honor, I yield. Thank you. Yes, Councilor Joey is recognized. Thank you, Mr. President. May katanungan lang ako doon sa ating kasamang kusyal mula ika-unang distrito ng Maynila. Siyempre, ako naman po, unang-una, mahal na mahal ko senior citizen. Sa ngayon ako dito, sa ordinansang to, total, tayo naman darating din tayo, magiging senior citizen. Kung yung binibigay natin sa linggo, minsan may additional pang 5 days, paano po kung nasa ospital yung senior citizen? Your Honor, Yes, Councilor. can I answer? Yes. Okay. Ganito po yan, mahal kong dugong aribang konsyal from the 6th District. Ganito po yan. Halimbawa po, during the allowance distribution, 7 days, no? Lumapit yung kamag-anak, no? Ang sabi ng kamag-anak, Sir, paano po kaya ito? Nasa ospital po si tatay. Okay? Nangyari na po ito nung panahon pa ng COVID, ganun din Pinagbigyan po natin yon. As long as nasa vicinity po ng Maynila. Nakuintindihan nyo? Halimbawa po, kayo nasa 6th District kayo, sa Santa Ana po yung senior. Pwede pong ihatid yun. Kaya nga po pwede thumb mark Pagka bedridden ng tao, senior citizen, incapacitated na, bedridden, pinatatakan po ng thumb mark lang. Pwede po yun. Maging yung mga nakakulong. Dahil alam naman po ninyo, minsan may mga senior citizen na nakakulong, na nakapanahon ng bigayan, hinahatid din po yung pera nun. Yung allowance po nila. Ganun pa man, 7 days pa rin po. Yes, Councilor Ray. Thank you, Mr. President. Paano naman po? Siyempre, minsan po yung ating mga senior citizen, kung naglambing yung apo, kung yung apo nasa, for example, nasa Batangas, o nasa Pampanga, o umuwi ng probinsya para dalawin yung apo, at saka doon pong inabot ng sakit. So, hindi naman ang mga senior, hindi naman gusto magkasakit, pero dumarating yan sa ating mga senior. Baka naman pwedeng parang i-consider natin. Total, para naman, inalap naman ng lungsod ng Maynila yan para sa senior, ba't di natin, kung sa akin pong pananaw, sana i-accommodate na rin natin kahit na nasa labas po ng lungsod ng Maynila. Ganito po, Your Honor. Can I answer again, Your Honor? Can I answer the question? Yes, Councilor Marjon Isidro. Ganito po. Baka pwede, last na to. Ang haba na po ng ano natin. Talakayan natin sa iisang Parang resolution bumabalik na tayo ulit napakaganda sa naman. IRR Parang nagpapa-approve na naman ulit ako ng internal rules and regulation implementing rules and regulation. Ganito po yan. Diyan po pumapasok yung 7 days. No? Tsaka yung 5 days na tinatawag nating allowance. Inuulit ko po, Your Honor. Baka po kasi maabuso pagka po yun in-implement nyo. Magiging, hindi po bangko ang OSCA, no? Na kung kailan nyo pwedeng gawin. Alam po ba ninyo, ganito po yan. Meron po tayong tinatawag na economic activity pag pinag-usapan ang mga allowance ng senior. Isipin po ninyo, Your Honor. Tuwing bigayan po ng allowances, 2 araw traffic sa mga malls. Traffic talaga. Kasi po yung mga senior,
lumalabas, pumupunta sa Mercury Drug, bumibili, pinapasyal yung apo. Ibig sabihin, meron po tayong economic activity. Kapag po yung economic activity ay para sa Maynila, mas maganda po yan para sa Maynila. Ngayon, yung sinasabi po ninyo, doon po papasok yung 7 days, tsaka 5 days na tinatawag nating appeal. Pwede pa naman po yan. Kaya lang, pag lumagpas na po yun, wala na po akong, iba na po yun. You have to try again next year, at the next payout. Hindi. Thank you, Mr. President. Councilor Rui is recognized. Baka, time out lang po. Baka pwede i-wrap up na natin isang ordinansa na lahat naman po tayo, hindi kumukontra. Kanina pa po tayo lahat nag-uusap Your Honor, dito. excuse me, Your But Honor. again, with the indulgence of everybody, Councilor Rui is recognized. Thank you, Mr. President. Yung akin po, sa akin pong pananaw, kahit na nasa probinsya, siyempre, meron nung senior na hindi naman gusto ng senior. Minsan, inaabot po ng matagal sa probinsya. Yung akin lang naman, kung kailangan natin i-accommodate, minsan, may inaabot po ng mahigit 1 buwan. Sa akin naman po, kung kailangan natin baguhin, ako gusto ko itong ordinansang ito. Pero sa akin lang yung bigyan po natin ng accommodation. Hindi naman natin sinasabing mangyayari ito parati, pero posible pong mangyari. Yun lang naman po. Pero hindi po ako tutol dito. Sang-ayon pa ako dito. Ang gusto ko lang po, i-accommodate pa natin ng... Siyempre, wala naman po may gusto magkasakit Pero meron po minsan, inaabot ng ilang buwan sa ospital, baka naman kung may medical certificate, accommodate natin. Hindi naman kailangan na nasa within the city of Manila. Basta siguro meron lang certificate from the doctor or from the hospital na nakakonfine yung senior citizen. Accommodate na lang natin. Total, hindi naman kalaki ang pera. At saka, binudget na rin po natin. Total, tutulong na rin lang tayo. Lubos-lubusin natin. Maraming salamat po. Yes, Councilor Rui, your point is noted, taken pa, noted up. Siyempre, after everything else, before I yield the floor to the presiding officer and to the majority floor leader, I would like also to take this opportunity na masabi ko rin po na I fully support this measure 100%. Ang tatay ko po, si Papang Lacson, ay once upon a time presidente ng Office of the Senior Citizens of Manila. At isa po ay advokasya ng pamilya Lacson, kasama na po ng anak ko si Mark. At ito po lagi kaming nakatutok sa lahat naman tayo. In fact, lahat naman po tayo dahil lahat naman po tayo nagkaroon ng magulang, lahat naman po tayo nagkaroon ng lolo na minamahal natin. At tama po yung sinasabi natin lahat kanina. Kulang po yung 5,000, maliit pa yung 500, kulang pa yung 1,000. Kulang pa yan sa dapat na maibigay natin na kasiyahan sa ating mga lolo at lola. Dahil yung 1,000 na yan, laking tuwa kung saan at kung paano nila gagamitin yan para sa apo rin nila, para sa sakit nila. Kaya, having said that, maraming salamat po from all councilors across the different sector. At alam ko kahit na nagtatalo tayo, lahat naman po tayo ay susuporta sa resolution na ito. Maraming salamat po.